Welcome po sa ating channel, The Kentoic Be Creative. Ang video po na to ay palit Wi-Fi password sa PLDT Fiber year 2023. Yan po yung ating tutorial ngayon sa ating channel. Start na po tayo. Sa pagpapalit po ng password ng ating PLDT Fiber, kailangan po natin magbukas ng Google Chrome. Yan, Google Chrome. Tapos po sa Google Chrome ay itatype nyo po dyan ang 192.168.1.1. Yan, para mapasok po natin yung ating router. Doon po tayo makakapag-input ng mga kailangan nating palitan. Yan. Yan. Yan po, ilalagay natin dito sa ating Google. Sa browser, sa ibabaw, 192.168.1.1. At pindutin po natin ang ating enter. Yan. Dapat po, lilitaw po yan. Yan po. Dapat lilitaw po yan. Pag hindi po lumitaw yan, kuminsan po kasi sa Google, hindi po lilitaw ito. Yan. Minsan ganito po yung lilitaw. Papakita natin. Yan, diyan. Tignan natin itong isa. Yan, para makompleto lang yung tutorial natin, kailangan natin ipakita ito. Yan, papansin nyo, nagbukas tayo ng Google dito sa ating ni-record. Yan, type tayo ng 192.168.1.1. At ayan po yung lumitaw. Your connection is private. Yan. Tuloy natin yung video. Yun. Kita nyo po dyan na pinindot natin yung advance. Yan. Pinindot po natin yung advance. Yan. Tapos yun, proceed to 192.168.1.1 unsafe. Yan. Yan. Doon po lumitaw yung ating PLDT Home Fiber na portal. Yan po. Dito sa username, yan, naka-type natin yung admin dyan. So, tatanggalin muna natin yung video natin. Yan po. Type dyan, admin, tapos dito sa password, 1234. Kung ano po, kung bagong lagay lang yung internet nyo, o yung fiber na internet natin, bagong lagay lang. Yan, bagong lagay siya. Tapos, kung hindi nyo pa po pinapalitan yung dating yung password. Yan. Ayan po yung i-input natin. Ito, admin sa user. Yan. Tapos, sa password ay 1234. Yan po. Yan. Admin, tapos dito 1234. Para mapasok natin yung ating para makapag-move on po tayo dun sa next portal niya. Ito pa po pala, kung sakaling hindi talaga mabuksan sa Google itong 192.168.1.1, talagang hindi lumilitaw ito. Yan. Ang gagawin po natin ay mag-download po kayo at mag-install ng Mozilla Firefox. Yan. Browser din po yan katulad ng isang Google Chrome. Yan. Sa ibang video po kasi hindi nila sinasabi yan na pag hindi nyo nabuksan sa Google, kung minsan maselan po yung Google Chrome na hindi natin makikita ito. Itong kulay blue na yan, PLDT Home Fiber na yan. Dililitaw yan. Yan. Kailangan nyo magbukas, mag-install muna po at mag-download ng Mozilla Firefox, kaya Opera. Yan. Doon natin bubuksan yung, dyan natin itatype po yung 192.168.1.1. So, pakita natin. Bago natin ituloy yung bago tayo pumunta dun sa next. Yan. Bukas muna tayo ng Mozilla Firefox. Pag hindi po natin ginawa to, sa ibang gustong magpalit po ng password, kung minsan hindi po talaga lilitaw sa Google. Kaya kailangan ipakita rin natin to. Type natin dyan yung 192.168.1.1. Ayan, subukan natin.
subukan lang natin. Yan po yung lumitaw niya. Ayan, nakikita niyo dyan na nagwa-warning siya. Warning sabi. Tapos, meron din kayo makikitang advance. Advance din. Kung minsan naman di nalilitaw yung advance na yan. Ayan. Tapos ito, pindutin natin to. Accept the risk and continue. Ayan, subukan natin kung lilitaw siya. Yun, nakita nyo po na lumitaw siya. Ngayon, balik na tayo dun sa ating Google. Pinakita ko lang yung isang banda sa Mozilla Firefox. At ganun din po sa Opera, ganun din yung mangyayari. Pag hindi nyo nabuksan sa Mozilla, lipat kayo ng Opera. Yan. At pwede rin po pala sa cellphone. Yan. Meron din tayong ginawang video para magpalit ng password sa cellphone. Ito na po, dito na tayo. Gaya nung sabi ko kanina, user, yan, admin. Yan, admin. Ito po, automatic to, admin, palaging admin yung sa taas. Yan, admin. Hindi nagbabago yan, small letters. Tapos, 1, 2, 3, 4, dito. Yan. Pag nireset nyo yung router nyo, yan, halimbawa po, nireset nyo yung router nyo, yan, babalik sa dati. Ito, admin at 1, 2, 3, 4. Kung nakalimutan nyo na po yung password nyo, yan lang po yung gagawin nyo. Yan, admin tapos 1, 2, 3, 4. Ito yung larawan para makita nyo pa yung ano. Yan. Ito yung router natin na PLDT Fiber. Sa ilalim po niyan, may makikita kayong sticker. Yan. Ito yun. Tapos, ayan siya. Yan. Ito yung magiging password nyo sa cellphone. Yan. Yan, sa cellphone. Kung gusto nyo magpalit sa cellphone. Yan yun. Ito yung sa ibabaw niya. Yan. Makikita nyo doon sa cellphone nyo pag nag-search kayo ng Wi-Fi. Tapos ito yung password. Yan, password. Tapos ito na naman sa cellphone doon sa ibabaw. Pag nag-search kayo, ito yung lilitaw. At ito naman yung password niya. Yan, security. Yan, nasa ilalim po ng router yan. Ngayon po, ayun na yung lilitaw. Babasahin nyo lang po yan dyan kung, ayan, nakalagay dyan 12 to 32 characters. Admin. Ayun po yung username natin. Username tapos old password. Yan, old password tayo. Ayun nga po yung sa old password, ito yung 1234. Yan, input natin yung 1234. Yan, old password. Tapos dito babasahin nyo muna to. 12 to 32 characters nakalagay. So, minimum po natin ay 12 characters hanggang 32 characters. Huwag kayong bababa ng sa 12 po. Yan, kung 11 lang yung tinype nyo. Ito po, balik po tayo, mga boss. Dito na po tayo sa portal ng PLDT Fiber. Yan. Login. Ito na po yun. Username, kanina in-input po natin itong user. Sa user ay admin. Yan. Yan po yung admin. Tapos dito po tayo sa old password. Old password po natin yung in-input natin kanina. 1, 2, 3, 4. Yan. 1, 2, 3, 4. Tapos dito po, mag-i-input na po tayo ng new password. Yan. Minimum po ay 12. Huwag po kayong bababa ng 12 characters. Yan. Dapat 12 siya. Pag 11, hindi pwede. Yan. Uulit lang. Uulit lang po siya. Tapos dito sa pangalawa ay uulitin lang po yung nilagay natin na password. Ito pong part na to, yan po yung pag naglalagin tayo dun sa portal mismo. Yan, ito yun. 192.168.1.1. Yan. Yan, ito po yun, admin. Tapos pag pinalitan nyo na yung password dito, hindi nyo na magagamit yung 1234. Unless po kung nakalimutan nyo, i-reset nyo lang ulit yung ating router para bumalik siya sa 1234. Yan. Basta yung gagamitin na po dyan yung bago nyong password. Yan. Balik po tayo dito. Ang ilalagay natin ay eto. Libre Wi-Fi 1, 2 at. Bilangin natin kung ilan siya. Yan. 5. Tapos hanggang dito. 10. Tapos 2 at. Yan. Meron tayong saktong 12 characters. Yan, bibilang po natin. Libre Wi-Fi 1, 2 at.
Yan, type natin dito. Libre, capital. Yan. Libre. Wi-Fi. Tapos, 12. 12, tapos at. Yan, ulitin natin. Libre. Wi-Fi. Tapos, 12, at. Yan po. Tapos dito po, SSID name. Ang SSID name po, yung PLDT1. Yan, depende kung anong ilalagay nyo dito. Yan po yung mag-a-appear doon sa cellphone natin pag nag-search tayo ng Wi-Fi. Yan, dito sa parte namin, ilalagay ko boot1. Tapos dito sa pangalawa, ilalagay ko PLDT1. Yan. Sa 5G po, yun, ito po yung lilitaw. At sa 2.4G na Wi-Fi, ito yung lilitaw. Ngayon, password na tayo. Sa same ko na lang po yung password, libre Wi-Fi 12 at. Yan, kakopy natin, subukan natin kung pwede. Yan, tapos yung sa kabila, yun pa rin. Libre Wi-Fi 12 at. Tapos subukan natin din sa pangalawa kung pwede rin siya. Yun, hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng i-copy paste. Yan, ayaw niya. Tapos dito rin po pala ay sa SSID name, mapapansin nyo 1 to 32 characters. Kaya pasok yung atin na boot1, 5 characters siya. Tapos dito, huwag din kayong bababa ng 12 characters. Yan. Meron siyang, yan po. Meron din siyang limit. Tapos dito, papakita ko na rin. Meron siyang, for combination. Capital letter. Ito, libre. Yung L, capital. Tapos small letter. Tapos 1, 2 number. At yun, meron tayong sign. Ito po yung mga sign. Susubukan natin para makita nyo. Dito, i-input ko po puro number. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Try po natin. Yan. Pasok sa 12 character. Yan. Input natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tapos 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tapos 1, 2. Try natin kung anong mangyayari. Apply natin. Yan. Ayan po yung lilitaw. Sinasabi dyan, the password needs to contain the following 4 types of character. Yan. Yung 4 types of character po na sinasabi niya, dapat meron kang capital letter. Tapos meron kang small letters. Yan, meron kang numbers. Yan. At ito yung mga sign na pwede. Yan, yan po. Yung mga sign na pwede pa. Dapat kumpleto yung 4 na yan, meron ka dyan. Kahit isa-isa lang yan. Yan, subukan natin. Dito tayo nagkamali. Dito siya mali. Ilalagay lang natin ulit yung libre Wi-Fi 12 at. Yan, try natin. Capital, libre Wi-Fi 12, tapos at. Palitan natin sa ilalim. Ganun pa rin. Libre Wi-Fi, tapos 12, tapos at. Yan, subukan natin i-apply kung pwede na. Yun. Makikita po natin dyan na successful na siya. Yan. Yan po. Pagkatapos po naging successful na yung natin. Kailangan po natin i-re-enter. Yan. Enter tayo ulit dito sa 192.168.1.1. Admin. Yan. Admin tayo. Tapos dito sa pangalawa, ito po yung in-input natin. Libre Wi-Fi 12 at. Login. Yan. Importante po, tandaan nyo yung nilagay nyo na password, na new password dito sa ating sa portal na 192.168.1.1. Kasi, hindi nyo na po magagamit itong 1234. Pero, kung nakalimutan nyo po yung nilagay yung bagong password sa paglalagin dito sa 192.168.1.1, ang gagawin nyo lang po ay i-reset po ang ating router. Ito po yun. Yan po, balik po tayo. Ito po yung sinasabi ko kanina. Ito po yung router namin, na PLDT fiber router. Yan. Tapos, play natin. Yan. Makikita nyo dyan na may hawak akong
karayom. Yan. Yan. Sa likod po nung router, bandang likod, may makikita kayo dyan na butas na maliit. Yan. Ito po yun. Yan, butas na maliit. Tapos may nakasulat dyan, reset. Yan, reset. Yan, reset po. Button. Yan, reset. Tapos, tutusukin nyo po yan. Papasok nyo yung karayom dyan. Yan. May mararamdaman kayong pipindot na button. Yan, nasa loob ng butas na yan. Tapos po, pindutin nyo lang yan at huwag nyong bibitawan hanggat hindi po namamatay yung mga ilaw. Yan. Doon nyo lang po bibitawan yung pagkakapindot pag namatay na po yung mga ilaw na yan. Yan, yung tinuturo ko. Yan po, makita nyo na namatay yung iba. Yan, namatay siya. Yan, doon po, yan, namatay na po silang lahat. Isa na lang yung natitira. Tapos doon po, bibitawan nyo na yung pagkakapindot nyo doon sa button doon sa loob. Yan, yung karayom natin. Yan po, yun po, balik na tayo dito sa sa ating PLDT portal. Yan. Pakikita ko lang dito kung ano yung mga importante. Yan. Kita natin yung mga importante dito. Yan. Dahil sa matagal siyang naka-login, pusa siyang lumabas. Yan. Input natin yung password natin. Ito yung bago kong password, libre wifi 12 at capital Wi-Fi 12 at isa pa po pala, kanina pinapalitan ko ng password. Kung meron kayong hub, ito router to. Tapos meron kayong hub, ito yung hub, switch or hub. Yan, pakita muna natin. Yan, try natin. Yan, ito po yung hub na sinasabi ko. Switch or hub. Pamparami po ng connection kung marami kayong computer sa bahay o kung may Pisonet kayo. Yan, ito po, marami siyang butas. Tapos sa PLDT po kasi, kung mapapansin nyo, ito, LAN 1 lang po yung naka-open dyan. Although na 4 yung butas. Yan dito. 4 yung butas nung PLDT router natin. Ito. Isa lang po yung gumagana dyan o yung umaandar. LAN 1. Pag nilipat nyo ng LAN 4, LAN 2, LAN 3, wala kayong makukuha signal doon sa computer. Yan. Kaya kung minsan po ay gumagamit sila ng ganito. Yan. Switch hub. Yan. Pag yung computer niyo po ay dumaan dito sa switch hub at hindi siya naka-direct dito sa router, kung minsan po hindi kayo makakapag, hindi nyo mapapalitan ng password. Kaya kailangan yung i-direct. Yan. Yung cable LAN nyo, so yung cable internet nyo, i-direct nyo muna dito. Yung PC nyo, i-direct nyo muna dito sa LAN 1 ng PLDT router. Yan. Tanggalin nyo muna ito. Yan. Tanggalin nyo muna yan kasi ayaw nyo mag-save. Yan po. Yan po, balik na po tayo dun sa natin. Dito na tayo sa loob ng Ipapaliwanag ko lang po dito yung mga dapat nyong i-adjust. Yan. Punta kayo ng network, tapos advance. Yan, tignan natin. Yan. Ito po yung advance natin. At yan, makikita nyo may hidden. Yan. Tapos, ito po yung 2.4G. Yan yung 2.4G natin. Pag pinindot nyo itong hidden, ibig sabihin po, itong boot 1 sa cellphone natin, hindi natin makikita. Yan. Pag pinindot nyo yung box na yun, yun, hidden. Yan. Yan. Maganda rin po itong option na to. Kasi yun nga po, kung sinulat nyo yan, boot 1, kayo lang yung nakakaalam. Yan. Pag nag-search ng Wi-Fi po yung kapitbahay natin, hindi niya makikita ito, itong boot 1. Kasi naka-check po itong hidden natin. Yan. Importante po ito. Yan. Kailangan niyo pong tandaan yan. Tapos ito po yung in-input natin na password. Yan. Pag gusto niyo ulit palitan yung password nyo, ito yun. Libre Wi-Fi 12. Yan. Tapos dito naman po, itong may security mode. Kung minsan yung ibang cellphone, dito sila nagkakatalo. Yan. Pwede nyong ilipat yan.
Yan. Hindi ko na pipindutin dito kasi ano. Yan. Papalitan nyo po yan. Tapos, yun nga po, hidden, hit apply. Yan. Yan, apply nyo. Yun na, okay na. Pag ganyan. Yan, magre-refresh na siya. Tapos, isa pa po, eto. Punta tayo na, nandito tayo sa advance. Yan po yung 2.4G. Tapos, punta tayo ng, ito, 5G. 5G advance. Yan, advance din po. Yan, ayan po yung 5G advance natin. Kung matatandaan nyo, pinalitan ko siya ng PLDT1. Ngayon, gagawin ko, papalitan ko siya. Gagawin ko siyang boot 2. Yan, boot 2. Tapos, Eden. Yan, pinindot ko pa rin yung Eden. Tapos, ito yung password pa rin natin. Libre Wi-Fi 1.2. At, tapos, ipipindutin ko yung apply. Yan, yan po yung sa 5G natin. Yan, kung yung cellphone nyo ay 5G. Yan. Yan po, sana po nagustuhan nyo yung video natin, mga bossing, mga manonood po ng YouTube. Channel name po natin ay Beck and Point Be Creative. Yan. Dalawa po yung channel natin. Yung isang channel ko ay Beck and Point. Yan. Ito, bagong channel natin ngayon, Beck and Point Be Creative. Yan. Sana po supportahan nyo yung channel na to, Beck and Point Be Creative, by subscribing po at like na rin. At marami pong salamat. May katanungan po kayo, pwede po kayong mag-comment sa ilalim ng video na to. Yan. Meron pa po kayong katanungan. Dito po pala, isa pa, ipapakita ko kung para makita nyo yung mga nakakonect na cellphone. Yan. Tingnan natin. So, punta kayo ng status. Pag kinlik nyo po yung status, yan. Babalik muna natin sa network. Yan. Kiklik nyo po itong sa ibabaw. Yan. Tapos status. Tapos punta kayo ng, try natin tong LAN status. Yan. Tapos DHCP client list. Yan. Yan. Makikita nyo po dyan. Ito yung computer. Yan. May computer tayo. Jok 4 PC. Yan. Isang computer. Tapos dito makikita nyo yung mga cellphone na naka-connect. Yan. Daming naka-connect. Yan po. Huawei. Tapos may Poco. Yan. May Poco X3 Pro. Yan. May Oppo A5. Yan. Dami pong naka-connect. Yan. Makikita nyo dyan. Tapos dito tayo sa one status. Tignan natin kung parehas sila. Yan. Wireless status. Yan. Wi-Fi client list. Tignan natin. LAN status. Yun pa rin. DHCP client. Makikita nyo po na napakaraming naka-connect sa ating Wi-Fi. Yan. Sa dalawa. Tapos yun. Poco. Oppo. Yan. May dalawang Poco tayong X3. Yan. Parang nagdodoble yung nakikita natin dito. Yan. Myla SA50. Tapos yung dalawa siya. Tapos dadalawa yung ano niya. Yun. So yan po, hanggang dito na lang video natin at marami pong salamat.